Grabe talaga, magugulat kayo sa presyo ng mga palay ngayon. Yung iba nga daw, pinapakain na lang sa itik eh. Ano kayong problema? Bakit biglang baba ang presyo ng palay? May paraan pa kaya ang ating gobyerno para masolusyonan ito? Talaga bang ang sektor ng agrikultura dito sa ating bansa ay patuloy na bumababa? Kaya marami sa ating mga kapwa magsasaka ay nawawalan na ng gana. Bakit ganito ang gobyerno to? Parang wala ka ng karapatang umasenso. Sinimulan nga pala ang araw sa pagbabati ng itlog. Sinamahan ko na rin ng tuna para kakaiba. Dahil ngayong araw nga pala ay magbabantay tayo sa bukid ni Lola. Dahil araw ng Martes ngayon, naisip ko rin magluto ng ginisang munggo. Ayan, nilagyan ko pa ng napakasustansyang dahon ng malunggay. Ready na rin ang motor kong si Rosie. Pinultang ko na to, halagang 30. Salamat naman at maganda sikat ng araw ngayon. Halos isang buwan kasing nag-uulan, kala ko hindi na magsasawa eh. Yung brief ko tuloy halos nanutong na sa amoy alimuom. Pero anyway, back to the business. Ayan, may nakita akong isang umpukan ng mga pastol na mga itik. Siguro ang bilang na to ay mga nasa 1,236. Wala, tinansya ko lang yun, tarakla. At after 15 minutes, eto, nakarating na tayo sa bukid. Medyo malapit nga lang pala to. Ang sarap talaga ng hangin dito. At ayan, parating na nga pala ang mga ngaryada ng mga kalabaw. Dalawa nga lang pala sila. Marami kasi nagpapagiig ngayon, mga nagkasabay-sabay. Kaya yung iba, doon sila napunta. Para mga ngaryada. Andito na nga rin pala yung reaper nagigiik. Karyada nga pala ang tawag dun sa mga naghahakot ng palay. Pagkatapos kiikin ng reaper, binabagsak doon sa may pinitakan. Siyempre may hinete yun. Ito nga palang kalabaw na to ay bata pa daw. Ayan, maliit pa isungay kaya may kaamuhan pa. Hindi rin nagtagal at lulusong na rin sila kasi nagsisimula ng gumake yung reaper. Hindi rin biro ang trabaho na ganito. Nakabilad ka sa araw. Sa kakarampot na kita, sakripisyo talaga. Pero ganun talaga, kailangan mo lumaban ng patas sa buhay. Chinek ko na rin yung bunga ng palay at ayan, malaman naman. Pero itong buko sa aking gilid mukhang nadali ng uwang. Walang kabunga-bunga. At sa paglalakad ko, meron nga pala ako napansin sa patubig na rigasyon. Bakit ganyan? Punong-puno ng basura. Nung maliliit kami, makakaligo pa kami dito. Pero ngayon, magkakagalis ka dyan. Bigla naman ako nakaramdam ng gutom at may nakita ako na ganito. Ito ba yung sagong linalagay sa milk tea? Tarakla, kaya pala may malapit na kambing dito eh. Muntik ko na tuloy tikman, buti na lang hindi ko naapakan. Eto nga pala yung makinang gumigik, kung tawagin nila halimaw. Mabangis talaga yan dahil mas maginhawa kumpara dati. Dati kasi ang ginagamit kung tawagin ay treser. Yung mano-mano mong sinasaksak yung ginapas mong palay doon para isubo. Tsaka maproseso yun. Minsan inaabot pa ng gabi sa paggiik. Siyempre yung iba medyo umaalma kasi nawala yung manggagapas ng palay. Pero ganun talaga, nababago ang takbo ng panahon. Pati makinarya, nag-iiba din. May kasabihan nga tayo, nakalabaw lang ang tumatanda. Pero anong connect? Wala lang, may masabi lang. Sa 6 minute ba naman ang video nito? Posibleng hindi ka maubusan ng iba voice over. Pero anyway, ay na sila kuya. Sinasalansal na yung unang batch ng palay na nakolekta nila dun sa may pilitakan. Chinek ko na rin, ayan, maganda talaga yung pagkasiksik niya. Alam niyo ba presyo ng palay ngayon? Nasa 12 pesos na lang per kilo. Bumagsak pa ng 9 pesos, sabi ng iba, mga nakausap ko kanina. Kaya talagang sobrang hirap sa mga magsasaka. Hindi nila alam kung makakabawi sila kasi lalo ngayon, di pa ganong nakakabilad. Pagkaani, basa ang palay. Kasi nga, nag-uulan. Ngayon, medyo swerte na nakasingit-singit. Nakakatawa na lang din na sabihin na naibaba ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos na hindi nasasaktan ng ating mga magsasaka. Yan lang pa kaya natututukan yung mga ganitong klaseng hinaing ng mga saka dyan. Sana matutukan yung agrikultura. Bigla ako naman nakita yung isang kalabaw hingal na hingal sa pagod. Nagtataka nga rin ako bakit hindi nakasama to sa bagong pera ng Pilipinas. Samantalang isa ito sa pinakamasipag na hayop sa ating bansa. At binuhusan na rin ni kuya ng tubig si kalabaw at para mapreskohan. Ayan, ang sarap na ng pahinga niya. Parang tao din yan, napapagod syempre. Di na rin nagtagal at biglang dumating itong truck na hahakot ng palay. Buti na lang din at medyo mataas sa 12 ang presyo na naibigay. Dito nga din pala ang buyer ng palay na ito kaya salamat na lang. Nga pala, alam niyo ba itong probinsya namin ng Nueva Ecija, ang Rice Granary of the Philippines. Saluwang ba naman ng mga sakahin dito eh. Wag lang mapadpad dito si Bilyar. Tsak panigurado, sold out na naman ang extra rice. Habang nilalagay naman itong mga kinaban sa truck,
Bigla akong nakita itong napakasipag na langgam. Tila naghahanda sa madalas na pag-ulan. Nag-iimbak siya ng pagkain. Tarakla, ibang klaseng determinasyon to. Taglay ng isang insektong kagaya mo. Kaya pagdating ng ulan, panigurado meron kang malalapang. At pagkatapos ikamada ng palay, sumama na rin ako para magpa-truckscape. Enjoy din talaga sumakay ng truck para ka nakasakay sa roller coaster. Ang kaldag! Pero ito talaga nagpapasarap ng buhay, yung matuto kang makibagay. Kahit siyang kadalin, ahoy, yung ugaling cowboy. Dito nga pala sa probinsya namin, 2 beses umani ng palay sa loob ng 1 taon. Pero yung ibang bayan dito, sinisingitan pa nila ng gulay. Tatanim din sila ng pakwan o kaya ay milon. Kaya kailangan nating pahalagahan ang ating mga magsasaka. Dahil kung wala sila, paano na? Kaya bago pa sila sawaang magsaka, subukan mo naman pakinggan yung mga hinaing nila. Pero teka, parang may iba ako napansin habang kumakambyo si Kuya. Ano to? Parang may kakaiba. Dami ko nang iniisip, dumagdag pa to.